Chapter 3-4. Tumatakbo si Hampton at nagmamadali ito at nagtataka, at sa isip-isip nito na ang young master ay nagbago. Ang katotohanang nagkaroon siya ng mga pasa dahil nabugbog siya ni young master Rosen. Hindi ito bagay na dapat ikagalit, kundi bagay na dapat ikalungkot. Nangyari ito dahil hindi niya siya napaglingkuran ng maayos. Ngayon naman ay gusto namang pumunta ng ikapitong batang Panginoon sa training annex. Sinasabi ni Hampton na nandito na sila sa training annex. May lumabas na notification info. Pangalan, Hampton. Pangunahing katangian, poison train. Duwag na anino. Sa isip-isip ni Rosen na una, isang mamamatay tao, at ngayon naman ay gumagamit ng lason. Napakagulo at nakakainis na sitwasyon. Pero kailan pa siya nagsimulang mag-aral tungkol sa lason? Siguradong naghihintay siya ng pagkakataong balikan siya. Ang bawat kandidato sa paghalili sa Magic Clan ay binibigyan ng isang mahusay na training na katulong. Sila ay sinanay at na-brainwash mula pagkabata upang tumulong sa kanilang kandidato. At inilaan nila ang kanilang buong buhay at katapatan sa kanilang kandidato. Ang Shadow of the Seventh Son na si Hampton. Nagtataka si Rosen na isa siyang shadow. At kahit ang basurang tulad niya ay may shadow. Ngunit sa huli, isa lamang siyang mahusay na sinanay na lingkod ng angkang ng Nathan. Sa training annex. Sa isip-isip ni Hampton na narito siya para mag-training. Lubos siyang nagpapasalamat. Pero bakit bigla siyang nagbago? Hindi naman sa natatakot siyang magdulot siya ng gulo o kung ano paman. Nalulungkot siya kapag dahil sa kanyang mga kilos ay minamaliit siya. Hindi. Magtiwala sila sa young master. Sa isip-isip ni Rosen na lintik. Isang modernong gusali sa isang mundo ng pantasya. Talagang tinamad siya sa paggawa ng setting. Mabuti na lang at maginhawa ito at pamilyar dahil dyan. Mayroong kahit isang administrador na namamahala sa bawat annex. May lumabas at sinasabi nito na narito na pala sila, ikapitong batang Panginoon. Siya si Noah. Siya ang tagapangasiwa ng Leaf Annex. Naglakad na si Rosen at sinasabi nito na oo. Natutuwa siyang makilala siya. Nagbigay galang si Noah at sinasabi nito na opo. Isang karangalan ito, batang Panginoon. Naiinis at sa isip-isip ni Noah na siya yung lalaking sinampal niya noong isang taon dahil hindi siya yumukod bilang paggalang, hayop siya. Pero ang hayop na to, hindi man lang siya naaalala. Nakapasok na si Rosen sa loob, at nagtataka at sa isip-isip nito na hindi niya siya mabasa gamit ang Divine Eye. Siguradong mas malakas siya ng hamak kaysa kay Rosen. Sa tingin niya, natural lang yun para sa isang administrator. Dapat niya siyang tratuhin ng maayos at hindi sungitan. Sinasabi ni Rosen na mag-e-ensayo siya simula ngayon. Anong mga angkop na halimaw ang maaari niyang labanan? Nagtataka naman si Noah at napapatanong na magsasanay siya. Sinasabi ni Rosen na oo. Bigyan niya siya ng mga rekomendasyon. Yung bagay sa edad niya. Tinatanong ni Noah kung ilang taong na siya. Sumagot si Rosen na siyam. Sa isip-isip ni Noah na siyempre alam niya, hayop siya. 376 na araw, 8 oras, at 32 minuto na ang nakalipas simula noong pinahiya niya siya. Paano niya siya pwedeng asarin o guluhin? Gusto niya siyang asarin o guluhin sa legal na paraan. Legal at naaayon sa batas na pamamaraan na walang sinumang makakapag-akusa sa kanya. May bigla ito na isip at nanglaki ang mga mata nito, at nakangiting sinasabi nito na matagumpay na nang huli ng halimaw na kabute ang ika-6 na batang Panginoon sa edad na siyam. Sinasabi ni Rosen na isang mushroom master. At sa isip-isip nito na naaalala niya ang setting nito. Ito ay humigit kumulang 50 centimeters ang taas. Hugis malaking kabute. Gumagalaw sa pamamagitan ng pagtalon-talon. Halimaw na may pinakamababang antas. Sinasabi ni Rosen na sige, pwede na yan. Yumuko si Noah at sinasabi nito na naiintindihan niya. Maghahanda na siya agad. Itatakda niya ang field bilang mushroom forest.
Aabutin ng humigit kumulang 3 minuto ang paghahanda nito. Sinasabi ni Rosen na sige, gawin niya kung ano ang gusto niya. Nagtataka at napapatanong si Rosen kung bakit ang excited niya. At sa isip-isip nito na hindi naman ganoon kahirap talunin ang halimaw na kabute. Hindi katakatakang napatay ito ng ika-6 na batang Panginoon noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Mag-focus sila ng 3 minuto. Nararamdaman niya ang ring sa kanyang puso. Ang talent niya ay Magic Combat, at nasa estado siya kung saan kusa niyang natuklasan kung paano gumamit ng mahika. Dahil namana niya ang dugo ng angka ng mahika. Nakangiting sinasabi ni Noah na maaari na silang pumasok ngayon. Dito po. May lumabas na notification at sinasabi nito na kasalukuyang lokasyon, Mushroom Forest na mistikong lumitaw. Lumabas na si Noah at sinasabi nito na good luck po, sir. Nang laki agad ang mga mata ni Rosen, at may nakita agad itong kabute. At sa isip-isip nito na yun na ba yun? Nakaramdam naman ang kabute ng isang presensya at sumisigaw ito. At sinasabi ni Noah na batang Panginoon, ang kahinaan ng halimaw na kabute ay ang katawan nito. Dahil isa itong halimaw na uri ng fungus, napakahina nito laban sa apoy. Sa isip-isip ni Rosen na yun ba ang halimaw na kabute? Nakakadiri talagang makakita ng gumagalaw na halimaw. Panahon na para subukan ito. Naghanda na si Rosen at sinarado nito ang kanyang kamao at naglabas ito ng mga kidlat sa kanyang kamay. Nagkatitigan na ang mga ito, at may lumabas na notification at sinasabi nito na napatunayan na ang kalooban ng katawan. Na-awake na ang combat magic na nakaukit sa katawan. Pinagmamasdan naman ni Noah si Rosen sa isang bowl ang crystal, at sa isip-isip nito na isa siyang medyo sikat na salamangkero sa rehiyon ng Dorothy bago siya sumali sa Maiden. Sa kabila ng kanyang hitsura, tinatawag pa nga siyang henyo noon sa kanila. Gayunpaman, sa nakaraan niya, sinampal siya ng young master. Sinasabi ni Rosen na paano niya matatawag ang kanyang sarili na tao kung mayroon lamang siya 82 degrees na pagyuko. Napakagat ito sa kanyang ngipin, at sa isip-isip nito na ininsulto niya siya dahil hindi siya yumuko ng eksaktong 90 degrees, at binanggit niya pa na 82 degrees lang ang ginawa niyang pagyuko. At nakangiting sinasabi nito na pagbabayaran niya siya ngayon. In-upgrade niya na ang mga halimaw na kabute sa pinakamataas na antas. Gumalaw na ang kabute at mabilis itong nag-dash. At sa isip pa nito na ang combat magic na taglay niya ay isang teknik na itinuturing na mababa sa loob ng Magic Clan. Gamit ang kanyang non-elemental combat magic, hinding-hindi niya mapipinsala ang mga halimaw na kabute. Tapos na ang paghihiganti niya, hayop kang bata ka. Nagtataka at napatitig ito ng mabuti, sa labanan ni Rosen. Pareho nang sumugod ang kabute at si Rosen, gamit ang kamao na may kidlat, madali lang naman natapos ni Rosen ang kabute. Nang laki ang mga mata ni Noah at napanganga ito sa gulat, at hindi ito makapaniwala na one shot lang ang kabute. Nakalanding na ito sa lupa, at sinasabi ni Rosen na wala lang yun. Lumabas ang notification, at napatitig dito si Rosen, at sinasabi nito na ang antas ng na-awake na combat magic ay beginner. Ginamit mo ang na-awake na combat magic. Pinupuna na ang maliit na bahagi ng hindi pa kumpletong posibilidad. Ganap nang naisalin sa kaalaman ang panimulang combat magic. Sa isip-isip ni Rosen na nararamdaman niyang kumukulo ang dugo sa puso niya. Sinasabi ng system na ang weight utilization ng beginner combat magic ay na-imprint na sa mana circle. Nagtataka at nagulat dito si Rosen, at tinatanong nito kung ano ang kapangyarihang ito. Hindi naman makapaniwala si Noah at napapatanong ito kung ano ba to. Isa ba itong pure magic combat? Ang magic combat ay mahikang may kasamang destructive power. Ang mga halimaw na kabute ay may resistance sa destructive physical power. Pero napakadali niyang na-hunt ang mga ito. Imposible yan. Sinasabi ni Noah na batang Panginoon, mukhang hindi maaaring gamitin bilang training dummy ang mga halimaw na kabute. Sinasabi ni Rosen na sa tingin niya rin.
Nagtataka at sa isip-isip ni Noah na kung ano ba talagang nangyari noong isang taon na hindi niya siya nakita. Pinagpapawisan na sinasabi nito na iniisip niyang taasan ng kaunti ang antas ng hirap. Sinasabi ni Rosen na magiging malaking abala ito kung sobra. Halos wala na siyang natitirang mana. Sinasabi ni Noah na magpapalabas siya ng red mushroom monster. Katulad sila ng mga ordinaryong halimaw na kabute, pero napakabilis at napakalakas nila. Hindi lang yan, kundi kung hindi niya ito mapapatay ng sapat na bilis, kaya nitong dumami. At sa isip-isip nito na dapat niyang isantabi ang kanyang mga personal na damdamin. Kailangan niyang kumuha ng impormasyon para sa report. At sinasabi nito na kung sa tingin niya ay nagiging masyadong mapanganib ang sitwasyon, ititigil niya ang pagsasanay. Napakunot ng mga mata si Rosen at sinasabi nito na isang red mushroom monster. At sa isip-isip nito na hindi siya nag-set up ng ganyan, pero malamang na isa na namang halimaw ito na nagmula sa orihinal na setting. Sinasabi ni Rosen na sige, simulan na nila. Sinasabi ni Noah na batang Panginoon, lumalabas na ang halimaw. Nagtataka at sa isip-isip ni Rosen na kung ano ang pagkakaiba nito sa nauna. Bukod sa kulay. Nang laki na lang ang mga mata nito, nang mabilis itong nakapunta sa kanyang tagiliran, at agad ito umatake at naiwasan niya naman ito. Nakagawa ito ng malakas na pagsabog nung tumama ito sa lupa, at agad naman nabahala si Rosen at nang laki ang mga mata nito, at nandyan agad ang halimaw na kabute. Sa pagkakataon na ito ay tinamaan si Rosen sa kanyang braso. Tumalim ang titig ni Rosen, at sa isip-isip nito na malakas ito. At mabilis, pero hindi naman ito mukhang nakakatakot o mapanganib. Sa isang kisap mata, nawala agad ang red mushroom at napunta agad ito sa harap ni Rosen, at agad naman na gumamit ng kidlat si Rosen para ma-counter niya ito. Nagulat naman si Noah at sa isip-isip nito na nasangga niya ito. At sa isip-isip ni Rosen may napagtanto siya. Simple ang pattern ng pag-atake nito. Gamitin muna nila ang mga kakayahang na-develop niya. Sinasabi ng system na gumamit siya ng weight utilization, isang uri ng combat magic para sa mga nagsisimula. Hindi sapat ang mana. Nabahala naman dito si Rosen at napapamura at sa isip-isip nito na lintik. Wala siyang mana. Tinuloy niya pera ng atake nito, at nagtataka at sa isip-isip nito na kung ano yun. Pakiramdam niya, bumagal ang takbo ng oras sandali. Gayunpaman, natalo niya ito dahil doon. May lumabas na alert system at sinasabi nito na ito ang unang pagkakataon na ginamit mo ang lahat ng mana sa iyong katawan. Dahil sa kakulangan ng mana, ang Divine Eye ay madi-deactivate. Sa isip-isip ni Rosen na kailangan niyang tingnan yan kapag nakaipon na siya ng mana. Nagdala si Hampton ng mainit na kape, at nagulat ito at nagtataka, at sa isip-isip nito na kung ano ba yung nakita niya. At napapatanong ito kung lumakas ba siya ng palihim? Gulat na tinatanong ni Noah si Hampton kung lumipas na ba ang ika-10 kaarawan ng ika-7 batang Panginoon. Sinasabi ni Hampton na oo. Mangyayari ito sa susunod na taon. Gulat na gulat at hindi ito makapaniwala at sa isip-isip nito na kung paano naman siya naging ganyan kalakas gayong hindi pa nga siya nagsa-10 taon gulang. Lumabas na si Rosen, at tahimik na pinagmamasdan sila ng dalawa at nakikiramdam sa mga nangyayari. At sa isip-isip ni Hampton na ang batang Panginoon. Mayroon na siyang mana circle. Hindi makakamit ang unang bilog ng walang pagsisikap. Hinding-hindi. Napapaluha si Hampton at sa isip-isip pa nito na ang batang Panginoon ay talagang nagsanay ng palihim. Hindi nito napigilan ang kanyang sarili, at bigla niyang niyakap si Rosen, at masayang sinigaw nito ang pangalan ng kanyang young master. Sa isip-isip ni Rosen na sa tingin niya, nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Wala pa rin siyang nauunawaan tungkol sa mundong ito. Magiging abala kung masyado siyang mapapansin. Una, kailangan niyang umarte. Nagulat naman ang dalawa nung biglang bumagsak si Rosen, at napapasigaw ang mga ito. Sumisigaw at sinasabi ni Noah kay Hampton na tawagin niya ang hilang magician sa ikalawang palapag.
Agad-agad naman na tumakbo si Hampton. Sa isip-isip ni Rosen na ganito ba kalala ang sitwasyon kaya kailangan niya silang hanapin? Malamang na may mga healing potion o healing magician sa ikalawang palapag. Makikita na relax lang ang tao sa ikadalawang palapag, at naglalaway pa sa kanyang pagkakatulog. Biglang dumating si Hampton na nagmamadaling tinatanong nito kung sila ba ang healing magician. Nagulat naman dito ang tao sa upuan, at sinasabi nito na oo, siya nga. Sumisigaw at sinasabi ni Hampton na sugatan ang batang Panginoon. Nang laki naman ang mga mata ng healing magician at sinasabi nito na malaking problema yan, tara na at magmadali. Hindi pa makapaniwala na ang ikapitong young master ang nasugatan, hindi ang ika-6 na young master. Sumisigaw at kulang na lang na murahin ni Hampton ang healing magician at sinasabi nito na oo, siya ang ikapitong batang Panginoon. Tinatanong ng healing magician na kung hindi siya ang assistant ng 6th young master. Sinasabi ni Hampton na lintik, siya si Hampton, ang assistant ng ikapitong master. Nagtataka at sinasabi ng healing magician na sandali, nandito talaga ang ikapitong batang Panginoon. Ano ang ginagawa ng gagawang yan dito? Sinasabi ni Hampton na tinalo niya ang isang halimaw na kabute, at tinamaan siya ng nakamamatay ng isang pulang halimaw na kabute. Nang laki ang mga mata ng healing magician at nagulat na tinatanong nito na kung paano. Sumisigaw at sinasabi ni Hampton na dahil sa magic combat. Makikita na nakahiga na si Rosen sa isang kama. Sa isip-isip ni Rosen na kung napinsala ang katawan niya dahil sa mga side effect ng pagkatalo sa paggamit ng magic combat, mahihirapan siyang ayusin ito. Una, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi, magkukunwari na lang siyang may ginagawa at ipapadala siya sa isang high rank na salamangkero. May mga mas mahuhusay na salamangkero sa pangunahing gusali, at maaari niyang ipasa sa kanila ang responsibilidad. Sa pamamagitan ng mana arms. Gaya ng inaasahan, walang tugon. Oo. Hindi rin naman yun gag-ana. Tapusin na nila ito agad at ipadala siya sa main building. Bilis. Bigla na lang minulat ni Rosen ang kanyang mga mata, at bumangon ito. Nagtataka naman dito ang healing magician. At sa isip-isip nito na nag-improve ba ang mga kakayahan niya sa mahika? Hindi niya ito inayos. Mas makatwirang sabihin na ito ay dahil sa kakayahan ng hayop na yan na magpagaling ng sarili. Binuka na ni Rosen ang kanyang bibig at nagpapasalamat ito, at hindi naman naintindihan ng healing magician at nagtataka at sinasabi nito na ano. Inulit ito ni Rosen at sinasabi nito na salamat. Hindi naman sila makapaniwala sa narinig nila.